hindi ko pala nadala, Brother Jando, ang aking charger sa cellphone, laptop, nalubat. Yun, na-take down pala, Take na-shutdown down, pala. pasensya po mga kabag. Pasensya po. Hanggang umiyak! Panamay ako! Sa ano na lang muna kayo manood, saan nyo man gusto manood sa mga kabag na, mga punto per punto team. Kayo na bahala saan kayo papasok. Walang kaabag mo na ngayon, naputol. Hindi ko nadala yung charger pala na nalubat. Ayan. Bro. Okay, so ating pasagot yung kay Brother Angel yung tanong na yon. Brother Angel, tanong po, pwede ba isuot ang rosary? Nagro-rosary na po ako. Pagtapos po mag-rosary, sinusuot ko po. Okay lang po ba yon? Yes po kapatid, kahit hindi natin isuot yan, kahit nailagay natin sa bulsa, sabi nga ni Sampari dati, no, we need to bring the rosary anytime, anywhere, no? So, lalo na pag isinuot mo kapatid. So, maganda nga yan, no? Yan ay simbolo ng pagmamahal natin sa ating Inang Maria, and of course, dahil doon, napoprotektahan po tayo. Wala pong problema yon as long as make sure na hindi siya maano nga, no? Baka minsan sasabit yan, no? Sa bulsa ko yan, kahit sa trabaho, no? Inilalagay ko lang sa bulsa kasi pagka inano mo sa ingatan din natin, no? Baka sumabit kung saan-saan, pero wala pong problema yon. Actually, yan ang turo ng simbahan sa atin na always bring the rosary anywhere and at any time, kapatid. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And Bro, then... nandiyan na yata si Bro Romel Palma. Kanina pa, hindi pa yata bumati. Okay, titignan si Brother Romel Palma. Yan, ang Brother Romel Palma, good evening sa iyo. Brother Romel? Naghapunan niya ngayon, bro. So, move tayo ngayon sa tanong naman dito from Mario Guerrero Elibito. Sabi niya, saan na kaya si Bro Melchor Manalili ngayon? Ang sagot natin dyan, nandoon sa kanyang doon sa bahay niya, kung saan siya nakatira. Okay, move naman tayo sa next. Ang tatanong naman dito naman is from Mati. Kasi sa animated, one-eyed giant si Goliath. Ano ba totoo about si Goliath? Okay, Brother Junre, Cyclops ba si Goliath? Yes or no? Hindi Goliath ay isang malaking tao, higante. Tinawag siya higante. Hindi siya Cyclops. Ano lang yung may mata, may dalawang mata, may ilong. Tama naman yung mukha niya, wala namang sa mukha niya. Ang lang niya talaga is yung height niya. Hindi talaga ordinary yung kanyang height. At hindi po siya tawag dito yung mythical giant, no? Yung dami kasi nag-iisip na na mythical giant. Yan lang ba dyan do? Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Meron pa dito from Ronnie Bedural. Sabi niya, good evening po. Bro Angel, tanong ko po, sana pag nagkumpisal po at may nakalimutan kang ikumpisal na kasalanan, kailangan po bang sabihin mo uli yung kasalanan na ikumpisal na pag nangumpisal, Brother Angel? Nasagot na natin yan dati, bro. Yan mismo, dati na yan, nasagot na natin na pag nagkumpisal po at may nakalimutan kang ikumpisal, yung nakalimutan mo ikumpisal, yun ay ano mo. Pero yung mga naikumpisal na, wag na. Kasi pag napatawad ng kasalanan, hindi na po natin dapat ulitin yun, no? Kasi baka magkaroon tayo ng abusive of confession. So, sa mga nakikinig ngayon, yung mga nakumpisal na po, wag na natin ulitin. Ang ikumpisal natin kapag may naalala ulit tayo, dun, yun na lang, isulat nyo, and then the next yun po yung ikukumpisal uli natin. Bro Wendell, si Sangkay daw ay born again Christian daw yata, Bro Wendell. Yun. Okay. So, ano siya, nabiktima rin. Akala ko ba nagbi-vlog lang yun sa mga iba't ibang pati pala religion pinasok na niya. Doon siya sasablay. Para lang yan si Para lang yan si si Chichester. Kilala niyo si Chichester?
Kilalang vlogger yun na matalino pag nagsalita. Pero nang pinasok niya ang larangan ng relihiyon, Jomel Valoria pa lang, bagsak na siya. Bagsak na, kaya nga eh. Mm. Sinasama ba? Ang dami niyan. Sino pa ba yung Mm. mga ano diyan na yung isa Iglesia ni Oh. Cristo, di ba? Oh, Na ang gaganda ng mga vlog. yung rapper na rapper na Oo. INC. Alam niyo kayong mga vlogger, ito masasabi ko sa inyo kung iba yung mga content niyo, dun na lang kayo. Wag na wag niyong i-attempt pasukin ang larangan ng Reli pakikipagtalastasan sa Pati relihiyon. relihiyon pinapasok eh. Dahil pag pinatulan kayo ng punto por punto, talaga makikita ang kakulangan nyo sa kaalaman. Si Chichester, napakatalino niya. Actually, pinapanood ko yung mga videos niyan eh. Pero nang binabagit niya yung Iglesia ng Diyos, yung mga ano-ano mga larangan na ng relihiyon, kinontra niya yung Katoliko, pinatulan ni Jomel Valoria. Jomel Valoria pa lang yan, hindi yan hindi yan talagang official debater ng Catholic Faith Defender si Jomel Valoria. Pero kay Jomel Valoria pa lang, bagsak na bagsak talaga si Chichester kung saan-saan napunta eh. Kung saan-saan naliko yung kanyang argumento, si Kristo ba'y tao, tao, Diyos. Yan napunta doon eh, ang topic nyo, Katoliko, tunay na iglesia. Ba't ka napunta kung Diyos ba si Kristo o tao? Kaya yun, sa mga vlogger dyan na nag-vlog ng mga kung ano namang vlog content ninyo, manatili na lang kayo dyan. Kasi pag pinasok yung larangan ng relihiyon, pinatulang kayo ng punto por punto, tinitiyak ko sa inyo, bagsak na bagsak talaga kayong lahat. Kaya wag na wag niyong pasukin ng larangan ng pagipagtalastasan sa relihiyon. Yung mga nakatalakayan namin, hayaan nyo na lang sila. No? Hayaan nyo na lang sila. Wag na lang kayo tumulad sa kanila. Kasi pag kayo tumulad sa kanila, tinitiyak ko sa inyo, talagang matutulad kayo sa kanila. Okay, ate ibalik kay Brother Angel ito. Brother Angel, meron pa tanong dito, Brother Angel. Sabi dito ni Mary Krampus sabi niya rito, Bro Angel, tanong ko sa kanya, nag-aaway pa ba ibang sekta sa Church of Holy Sepulchre? Hindi ko maintindihan yung tanong niya eh. Pero para sa ito, Brother Angel eh. Brother Angel! Nag-aaway ibang sekta sa Holy Sepulchre. Sino yung nag-aaway na yun? Linawin mo, no? Ibang sekta parang, ibig sabihin, hindi Katoliko. lahat naman, di lang sa Holy Sepulchre, kapatid, no? Hindi lang naman nag-aaway diyan yan. Kahit ngayon na nga, mismo sa Holy Land, no? Pumupunta rin yung mga ibang sekta, magtatayo ng sarili nila o magre-rent ng apartment doon na. So, yun palang kinokontra na nila yung mga nakatayo na mga simbahan totoo doon na itinatag pa ng Katoliko nung ilang century pa, no? Tapos alam nila kung ano yung nakatayo doon ng mga tunay na church, sa mga Catholic church doon, no? Pero pupunta pa rin yung mga ibang sekta magre-rent. So ibig sabihin ipipilit pa rin nila yung gusto nila, no? So pagdating sa relihiyon talaga mahihirapan yung mga tao, lalo na yung mga Bible alone. Kapag nagbasa ng Biblia, nakakalungkot naman, no? Lahat sila Bible alone pero iba-iba religion, iba-iba pangalan na relihiyon nila at iba-ibang belief nila. Pero iisa lang naman ang prinsipyo nila, Bible alone. See? Meron naman ang nakakatuwa dito, no? May nakalagay Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Church of God daw, MCGI, no? Church sila pero Bible alone pa rin. Sablay. So kumbaga, may church, kung ano na yung church, pero yung mga aral nila puro Biblia. Bakit? Wala silang authority kasi, no? So walang connection sa mga apostoles na mismong sinabihan ng ating Panginoon Kristo. So lahat yan Bible alone. Pag sinabing Bible alone, naku, sabi yan, nagbasa yung mga nakakalungkot lang yung mga Katoliko kasi halos actually lahat ng mga kapwa nating Katoliko kulang sa kaalaman na binasahan lang ng talata, lumipat na. Ng bersikulo, talata, lumipat na. So, yun po ang purpose natin dito mga kapatid. Dapat wala nang ganun ngayon yon dahil nandiyan na yung punto por punto. Ikalat nyo ngayon, yung tama, yung nasa tunay na simbahan, ikalat nyo punto por punto para matapos na po lahat ng mga paghihikayat ng mga nabubudol tuloy na scam pa. Ang dami pa rin yan hanggang ngayon. Sana po maikalat natin to para wala nang mabudol at ma-scam pagdating sa pananampalataya. Bro Jando. Oh yes, at saka
doon sa ano, sa kanila mga Bible alone, pero totoo, may mga Bible alone na isang version ng Biblia pinaniniwalaan. Sampulan lang natin. Si ano, si yung yung isang member ng MCGI na bigla akong pinasok, no? Gusto niyang ipabasa sa akin yung unang ano yung unang Timoteo 3:15. Sabi niya sa akin, ah ano siya, kilala siya. Si ano, Eugene the Vlogger ba 'yon? Member ng MCGI na kung makapanamastama siya kay Padre Darwin, wagas. Nang bigla niya akong pinasok, nagpanggap siya ng ibang pangalan, si Eugene the Vlogger, tinanong niya ako sa unang Timoteo 3:15, naniniwala ba daw ako sa Biblia? Sabi ko, naniniwala naman ako. Siya, anong nakalagay sa unang Timoteo 3:15? Eh di binasa ko. Nang binasa ko na, ito binasa ko. And if I delay that thou mayest know how it behoveth thee to conduct thyself in the house of God, which is an assembly of the living God, a pillar and foundation of the truth. Ayan bro, naniniwala mo na ako dyan bro. Sabi niya, bro, pwede ba yung ang dating Biblia? Bakit muli mo sa ang dating Biblia? 3:15 yan, 3:15. Doon kasi Kasi, Church of God. ayun na nga. Sablay sila. Sablay siya. Kasi, ang expect niya, babasahin ko yung pabor sa kanya. Kaso kasi, nung siya pumasok, may nag-comment kaagad. Kaboses niya si Eugene the Vlogger. Kaboses niya. Napansin ko yung comment, ito yung binasa ko. Assembly of the Living God ang nakalagay. Sabi niya, pwede ba yung yung dating Biblia? Napakadaling sirain ang mga argumento ng mga Bible alone na natitila sa isang bersyon. Para bang si sino 'yon? Yung PTR James. Sabi ni PTR James, basahin mo yung Catholic sa King James version. Basahin mo yung Catholic sa King James version. May nabasa. Ano naman sabi naman niya? Hawag yung 1611 King James version. Doon sa King James na hindi 1611. Ano nangyari? Yan ang mga napapala ng mga pilingero magaling. Pero ang totoo, wala naman. Para lang yung naalala ko si Holly Google. Okay, may naka-raise hand dito para magtanong. Jonathan Katayok, good evening. Mga protestante, pasok naman kayo para magtanong, para enjoy naman tayo rito. No, pagkakataon nyo ito, welcome mga protestante dito para magtanong. Okay, Jonathan Katayok, good evening. Ay, good evening po, bro. Okay na bro, good evening bro. Magandang gabi po sa lahat ng punto por punto po. Tatanong ko lang po sana po yung kung paano po yung paggamit ng mga sacramental, kasi nung Sunday po nagpa-bless po ako ng mga sacramental po. Kung paano po gamitin at kung may mga dasal po ba yun? Okay, Brother Romer, sa iyo ito, Brother Romer. Romer. Yan. Okay, Bro Gando. So, paano gamitin, bro? Yun ang ano mo. Hindi, paano gamitin at kung meron bang dasal ito kung gagamitin? Okay, yung sa meron po talaga yung, for example, sa crucifix, meron talaga po siyang yung intended na dasal. Meron po yung sa mga medals kay Mama Mary, meron naman, pero usually po yung mga sacramentals natin, ang pinaka-importante po talaga dapat with great devotion po yung paggamit. Kasi pagka sinabi mo na paano gamitin, with great devotion. Kasi pagka nag-ano lang tayo, for example, meron man talaga tayo ng mga prayers na yung sa daily devotion natin. Yun, di ba? Merong yung sa Hail Mary, yung sa mga medal, meron yan. Meron yung kay Saint Catherine of Alacoque. Meron po yung sa Miraculous Medal, yung sa mga crucifix, meron din sa relics, meron din mga prayer doon. Meron po tayong masa-search na niyan doon sa internet.
makita naman po natin yan lahat. Opo. Yung kay Padre Pio, yung mga gamitin po ang pinaka-importante po talaga kasi yung sa na karunungan, nasan yun bro? Yung yung sa karunungan bro, ni Solomon ba yun? 6:10? Bro Jando. Okay, ano yung bro? Karunungan? Kaalam, karunungan mo yan, 6:10. Wait lang muna ha, buksan ko muna yung Biblia ni Junre ha para magamit natin. Karunungan ni Solomon, 6:10. Okay. Okay, dito tayo sa karunungan ni Solomon 6:10. Wait lang ha, asan na ba yung ano ko dito? Deuterocanon. Dara. Okay, wait lang. Hindi siya tumugma. Ito. Ayan. Ito sinasabi sa karunungan ni Solomon sa 6:10. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. So ganun bro, gamitin po natin yung yung mga sacramentals, yung mga banal na bagay sa pamamaraan na sa kabanalan. Yung ibig sabihin po niyan na dapat po nandun po tayo sa sanctifying grace. Kasi nagpo-flow po doon yung grasya. Kasi depende po yan, ganito po yan. Ang sacramentals natin ay nagdedepende po yan dun sa atin. Opo. For example, nandun tayo sa mortal sin, tapos gumagamit tayo niyan. Wala po talagang bisa ang mga sacramentals natin kahit na-exercise pa yan. May na-experience kami doon sa Bohol, hindi lang natin pangalanan. Nagdi-deliverance sila kasi yung mga team doon, kasi kapag may nag-hands-on kasi doon sa office, pinapasa po namin yung sino yung mga malalakas talaga na yung mga possess. So para at least ba na makahandle sila. So nangyari po doon, nung tinapat niya po yung cross doon sa possess, tinawanan siya. Sabi niya, ganyan paghawak bro, ganito paghawak, ganyan. Ilapat mo doon sa mukha ko, ganyan. Nagtaka kami, bakit hindi siya napasok? Tapos yung niya, yung the way na po siya na yung demonyo, landi niya. Landi talaga niya. Ganito bro, parang hinimas-himas yung katawan. Yun pala, wala pala silang kasal. Hindi pala sila nagsabi na wala pa silang kasal. So ganyan po na kapag nandun po kayo sa mortal sin, wala po kayo sa grasya, wala po talagang bisa yung mga sacramentals natin. Pero kapag nandun ka sa disposition, nandun po kaya sa grasya, yung great devotion, yung faith, nandun ka po doon sa yung sanctifying grace, mapapasok po talaga yung mga demonyo dun sa sacramentals. Yun po kasi ang dami ngayon na nagpapa-bless ng mga nagpapa-exercise ng ng mga yung mga religious article pero hindi nagsisimba. Bawal po 'yun. Hindi po talaga 'yun pwede. Kasi ang pinaka-essence po talaga doon yung sa sakramento. Dapat po yung sa misa. Kasi kapag gumagamit lang tayo niyan tapos wala tayo sa grasya, mas lalong mariretaliate tayo niyan sa demonyo. Mas lalong wala po tayo yung sacrilegious din kasi wala tayo sa disposisyon. So yun lang po bro, lahat naman mayroon man talaga yung mga prayers, lahat doon sa ating devotion, meron talaga yan na intention, pero ang pinaka punto po natin dito, yung sanctifying grace po talaga sa ating buhay. Yun ang pinaka-importante, yung kabanalan kasi doon nag-flow yung grasya ng Diyos. So yun lang po bro. Diyan. May katanungan lang pa po ako isa po. Kasi po nung bago po ako sacramental blessing na to kasi kinilir ko po yung bahay. Baka po may makakita pa po ako na mga occultism. So bali po nakakita pa ako ng mga pampaswerte na mga bracelet, yung mga ganyan. Paano po ba i-dispose po yun? Kasi nilagay ko lang po sa bodega eh. Taga saan po kayo? Taga Quezon City po, sa may UP po. Okay, sa Quezon City nandun po si
Sa Novaliches ba yan? Novaliches or Sa Diliman malayo? po. Diliman. Malapit naman po sa Diliman. Sa Novaliches, malapit. Medyo Novaliches. malapit po. Nandun po yata si Padre Nunet Legaspi ba yan? Nandun yata ba? Opo. Bro Jando? So may mga exorcist po tayo dyan sa Quezon City. So magtanong-tanong lang po kayo para kung gusto nyo na isurrender nyo po doon sa mga kaparianan. Opo. Kung saan po malapit na parokya, kung nagdi-dispose sila ng mga ganyan, isurrender po doon. Huwag na po kayong mahiya na mag-surrender sa mga occultism objects, paraphernalia, para po sa sa inyo, sa kabutihan ninyo. Opo. Tapos magpunta po kayo ng adoration chapel, tapos i-renounce nyo po lahat ng mga occultism na ginawa niyo, occult objects. Nandun po yan sa handbook ni Padre Siquia, page po yan, 69. Kung meron ka pong handbook ni Padre Siquia? Ay, meron po. Kabibili ko lang po nung Sunday po. Opo. So, sa page 69, nandun po yun, yung in the name of Jesus, I renounce, isabihin mo, yung occult beliefs, yung practices, cult, rituals, mga charms, amulets, pag-albularyo, pumunta ka ng albularyo, I repent and ask to be forgiven, and I choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. So, 3 beses po yun doon sa Blessed Sacrament. Ang pinaka-importante po talaga, magkumpisal. Ikumpisal nyo lahat ng mga, yung mga occultism, yung mga practices, superstitious belief. Tapos, ang pinaka-greatest renouncement ay yung hindi po talaga uulitin yung mga bagay na ginawa mo noon dati. So, yun lang po, bro. Ay, bro, kasi po may iba po na itapong ko eh. Ano po ba yun? May epekto po ba yun? Na lang. Yun po, ang renouncement po. Yun po ang pinaka-importante, yung renouncement. Kasi kahit na tinapon mo na, tapos na-renounce mo, ayun, hindi na yun sa'yo. Pero pagka hindi mo na-renounce, hindi mo na-kumpisal, sa iyo pa rin yun. So dapat po, kumpisal, tapos i-renounce. Kasi yun po ang pinaka-importante at huwag na pong ulitin. So yun lang po. Maraming po salamat at marami po ako natutunan lalo na po sa sacramental. Maraming po salamat po. God bless. God bless you po. Okay, thank you sa iyo, Brother Katayok, no? At sa Bro mga Jando, may Okay. katanungan. Wait lang muna, Brother Angel. Sa mga gustong pumasok sa ating Zoom para magtanong, yung Zoom link po ay nasa Facebook page na Punto por Punto Faith and Morals. Ulitin ko ha. Sa mga gustong pumasok sa ating live, yung Zoom link ay nasa Facebook page na Punto por Punto Faith and Morals. Tingnan nyo nandoon ang latest post before ang, diba, pag ano nyo ngayon, tanong mo yung petsa. May petsa kasi yun eh. May petsa yun, no? At pasukin nyo lang yung Zoom link. Nandoon po sa, ulitin ko ha, Facebook page na Punto por Punto, Faith and Morals. Yung tanong mo, Brother Angel, wait lang, meron bang kailangang unahin dito? From Imperator Uchiha. Sabi niya, good PM, Sir Wendell. Pareho tayo iniisip. Yan yung sasabihin ko. Sabihin, para tayong si B1, B2. Naisip ko B1? Oo nga, B2. Pareho nasa isip natin. Galing ah. Naalala ko tuloy yung bananas in pajamas. Okay, sabi ni Imperator Uchiha, good PM, Sir Wendell. Present ba kayo this coming January 10 to 11? Need answer, please. Brad Wendell, present ka ba daw? Ano present sa Dito, punto por punto siguro. dito? Ay bakit? Ha? Bakit? January January 10 to 11. 10 to 11. Hindi. Nakalagay dito sa isang niyang nilinaw niya, present ka ba sa Liloy, Zamboanga del Norte? Liloy pala yun, Zamboanga. Sa ano yan? Kina Eugene ka po. Parang may doon, may debate yata. Parang, ewan ko. So, tinatanong Bro Wendell kung nandiyan ka. Kasi yung isa niya, mga niya kulang eh. Ito, kinumpleto niya sa bandang ibaba. January 10 to 11,
sa Liloy, Zamboanga del Norte daw. Brother Wendell, present ka ba daw doon? Wala pang info o invitation na pupunta sa Liloy. Sabihin may nagpapalaganap ng fake news. Ganun lang yun. May nagpapalaganap na fake news. Tapos pag hindi dumating, sabihin agad ng protestante, tingnan nyo! Wendell hindi dumating! Natakot! Naalala ko pala, Bro Jando, doon sa Aluran, may nagsabi na Katoliko na isa umanong Seventh-day Adventist sa Lupisaina ang nagsasabi na tinalo ako sa debate niya. At pinangalanan, nakalimutan ko ang pangalan sa SDA na tinalo at natakot na umano ako sa kanya. Pero kahit minsan hindi ko siya nakita at hindi ko kilala yon. Yun na nga, sabi ko na nga ba eh. Basta nga Sabadista, sinungaling yan. Galit sa akin si Haligogil dyan nang sabihin ko yan. Na basta Sabadista, sinungaling yan. May reklamo kayo? Ito niyo yung number sa screen. Tawagan niyo ako. Sinasabi ko yun lagi sa programa ko eh. Hindi yan fallacy of composition. Hindi yan fallacy of composition. Totoo talaga yan. Gusto subukan? Isang tanong lang. Tiyak ko, masisinungaling na kayo agad. Ito si Haligugil Gusto niya pa sinungalingan ng ChatGPT. Itanong mo nga sa ChatGPT kung ano ba, drug free ba yung yung Davao City? Sinearch ko ngayon. Ang sabi doon, hindi masasabing drug free ang Davao City. Pero istrikto ang gobyerno doon sa pagpapatupad sa batas laban sa droga. Ang sabi ni Haligugil ko, sinungalingan yan. So nagbigay ako sa kanya ng mga katanungan na hindi nahihirapan sumagot. Ayun, gusto niyang wag kong paniwalaan ng ChatGPT, siya na paniwalaan ko. Lelang, paano ko maniniwala sa'yo, sinungaling ka? Di ba? So ganyan din yan. Basta Sabadista, sinungaling talaga yan. Meron nga isa dito, si Jason Torno, galit na galit sa akin. Sobrang galit siya. Pinost ko yung yung kanyang tira sa akin eh. Ang tira niya sa akin, lang tinan ko dito sa akalain ba naman, sa sobrang galit niya, nabanggit niya itong mga katagang ito. Sabi niya rito, di pud ka namo mabasol, kay panginabuhi man nimo imuha. Maobanat jud kag binotbot, mao padayon alabado, Satan bless you more. Wala, sabi ko satanista pala itong taong ito. Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi naniniwala na kayang mag-bless ni Satan. Ito sabi niya, Satan bless you more. Satanista pala to eh. Sabi ko sa kanya, satanista ka pala. Sabi ko, hala, satanista man day ka. Grabing dumutan ni mo na ako, no? Di ba ko ka makasukol na ako fair debate, mao nga nagdumot na lang ka. Looy po din tao ni mo, Mr. Satanista. No? Sa sobrang galit niya. Kalahin mo naman, tawagin mo naman ako na ganon. Dapat naniniwala ka ba na kapag nakakapag-bless siya? Ano ba naman yan? So, matindi talaga ang nito. At meron din, dahil kumakalat na yung usapan patungkol doon sa pag-alis ni Raymond Cada sa SDA Church, ang reason is laganap sa mga SDA hospital ang abortion. Nag-post naman ito si Jeffrey Rinian, sabi niya, ibutang na to, doon ay abortion nga gihimo sa mga hospital sa SDA. Pangutana, tanan ba membro sa Seventh-day Adventist nakasala? Sa Tagalog, ipagpalagay na lang natin na merong ang abortion na ginagawa sa mga hospital ng SDA. Hindi meron nga. Alam nga mo, sabi mo, wala. Inaamin ng The Ministry Magazine na merong ang abortion. Pangutana, tanong, lahat ba ng member ng Seventh-day Adventist nagkasala? Ganyan ka pala mag-isip. Bakit sa aming Katoliko? Pag may nakita ka lang isang paring nagkasala, ba't pati kami lahat dinadamay mo? Ngayon, sa inyo binabaliktad, nangangatwiran ka. Bakit? Lahat ba nagkasala?
Sabi niya, Brother Reynaldo Mocada, wala ka nagtanaw sa Ginoo, nagtanaw ka sa tao mo, hinungdan na tiwalag ka. Nitiwalag ka. Wala pa nung masabti pag ayaw sa gitudlo sa Biblia. Ang alam ko sa Biblia, bawal ka pumatay. Yung abortion, pagpatay yun. Nakita ni Raymond Kada, iniwan kayo. Yan. Sa mabaw og sampot, hawa dayon murag si Obidos. Mao ang katumanan sa unang Juan 2:19. Mali! Hindi naman kayo ang iglesyang nasa first century. 1863 lang kayo lumitaw eh. Kailan sumulpot ang SDA? 1863. Tapos, unang 1, 2, 19, gagamitin mo? Well, hindi kayo tutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan sa 1 John 2:19, yung iglesyang kinaaniban ni Apostol Juan, nasa first century na yon. SDA 1863. So, hindi mo yan pwedeng gamitin. Ano ba naman to? Jeffrey rin yan. 3A Media ka pa naman. Nakita kami ni Jeffrey rin yan doon sa Cagayan de Oro. Hindi makatitig sa mata ko eh. Talaga, tinitingnan ko talaga sa mukha eh. Si Jeffrey rin yan. Aba, hindi makatingin. Siguro may something wrong. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa wala pala nag-raise hand. So, from Ilas Boyles, Brad Wendell, ano kaya feeling ng taga-ibang sekta kung larawan ng kapamilya nila babasagin o wawasakin ko sa harapan nila? Brad Wendell, sa'yo itong tanong. Brad Wendell! Ibigay lang muna sa iba, Brad Jando. Okay, ako sasagot, no? Sige. Para malaman niyo ang kasagot at tanungin niyo sila. Yung ang pamilya is siya politiko. Sabi sa kanya, etong nitrato ng mama mo nito for counselor. Ito'y bastusin ko. Ano kaya pakiramdam kaya mo? Tanungin mo sila. Ano yung sasagot nila? Ganun ba nararamdaman nyo? At bakit? Hindi nyo ba nararamdaman yung nararamdaman namin na kapag binabastos nyo ang aming mga sagradong imahe? Ganun din yun. Yan ang sagot kay Ilas Boyles. Ito naman tayo ngayon kay Manuel Ayan Quintana. Mukhang akin to Bro JD, ask ko lang, paano po ba nagkaroon ng iba't ibang lahi ang tao na kung isipin natin at nasa Bible ang pamilya lang ni Noe ang naligtas sa pagbaha ng buong mundo? Salamat sa sagot, Bro JD. Doctrinal ito at ito ibigay kay Junre. Pero Junre, Ano yun, bro? bakit daw nagkaroon ng iba't ibang lahi ang tao, gayong ayon naman sa Biblia, pamilya lang ni Noe ang nakaligtas sa baha? Basahin mo lang Genesis 1 to Ha? 11. Basahin Ano mo. yun? Genesis Genesis 11. Genesis 11, panahon to nila? Genesis 11, 1 to 11. Ito bro, panahon to ni Noe? Ang tanong kasi, si Noe lang nakaligtas. Ayan ang assumption. Sige, ito. Ang sabi ganito sa Tagalog, sa simula iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Isa lang lingwahe ng mga tao noon na ginagamit sa lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin ito mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitra ng kanilang semento. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod
na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ng lungsod at ang turing tinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na yon sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Pakibas, ayan. So, yun na. Yun ang sagot natin, Brother Jando. Ayun ang sagot. Binasa ko lang. Yun ang sagot, diba, John Ray? Okay, so move naman tayo ngayon. Dito naman tayo sa may nag-raise hand. Si Lion Chad Bation. Lion Chad Bation, good evening. Lion Chad Bation, please click unmute. Lion Chad Bation. Ayun. Okay, Hello, bro. good morning. Good evening. Hello, good evening, bro. Good morning pala sa inyo Kumusta na? ngayon. Good evening. Kumusta na? Okay ra, okay ra. Ay, nagpagbisaya. Pwede ka naman mag-Tagalog kasi ano ka na eh. Father tongue ko naman yan. Si Sir Wendell sana unang gustong tanongin. Si Brother Wendell. Okay, Brother Wendell. Okay, go ahead. Matanong ko lang rent siya yung January 10 to 11 sa Liloy, Sambuanga del Norte. Wala daw siyang invitation doon, bro. Okay. Okay. Akala ko kasi andun siya eh. Ano bang activity doon? Ano? Doping Bible Assembly. Doping, Brother Wendell, yung ano, yung mga safety, parang nagkakaisa mga safety, ganun. Sa mga Bible Bible Apostolate, Apostolate, Oo. wala pa akong invitation. Okay. Okay, sige sir. Salamat sir. Kala ko makakapunta kayo eh. Second question, bro. Nga pala, para sa iyo bro Jando, ano lang. Yung Meron tungkol pala sa akin. yung tungkol nga pala, ito hindi to question, yung tungkol nga pala sa sinasabi mo sa nina. Hindi yun si Chichester. Chichester yung tamang pronunciation nun. Chichester pala yun. Chichester ang tamang pronunciation nun. Nakita ko yung ano yung tao na panay yung pagtutulog sa kahit relihiyon nga ano na ginalaw niya eh. Ang ginalaw na niya. Yun. Hinarap siya ni Jumel Valoria. Kawawa. Oo. Natawa nga ako eh kasi nagpalipat-lipat na nga siya ng argumento. Totoo. Napalipat-lipat ang argumento kung saan-saan napunta. Wala namang kinalaman sa topic. Ewan ko ba sa kanya. Basta lang may ma-content pa lang for the sake of clout. Ano yung kumain ba yan? Yung ano nga pala, tingin ko mukhang wala na yata. Sige, salamat na lang. Sige, thank you sa iyo, Brother Lion. Chad Bation. Ayan. So, move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan dito. From Al-Mamaal. Bro, JD, good evening po. May nagsabing nagamit daw si Amik ng mga Knights of Columbus. Nilang kabayaran daw ng pag-vlog niya sa loob ng simbahan. Kailangan niyang lumipat sa Katoliko para hindi kasuhan. Okay. Sino kaya may contact kay Amik dito? Try kaya kontakin si Amik, ano? Try lang ha, kontakin din si Amik. Baka makontak ko si Amik. Sana available si Amik ngayon. Amik Taglino. Mukhang friend kami ni Amik Taglino sa ano eh. Sa ano? Pero try ko lang tawagan si Amik, ano? Video call lang natin si Amik. Available kaya ito? Hello bro, Amik?
Okay, nandyan si Bro Amek. Bro Amek, hello, good evening. Bro, may tanong dito, bro, para sa'yo. From... Sige, pag-isa to ka, pag-isa. Walang Ah, audio sige. ka dyan daw, walang audio. Sige, go ahead. Ah? Walang audio. Sige. Ato ni ko kay share na tong audio ni. Nagtawag bro. Okay ra, wala na ka nakita. Dili lang. Kadili lang ha. Madali, wala ka nakita. Tatong na ni na si Brother Amek, siya lang makakasagot sa tanong na yon. So, hindi ko masagot yung tanong kasi specific para kay Amek yon, no? So, matagal na kaming magka-friends sa sa Facebook, ngayon ko lang siya natawagan. Okay, ready ka na ba, Ramek? Ready na ka? Basta bro, kadili na bro. Sige, kadali lang. Natin tawagan si Brother Amek Taglinaw. Ito, para Bro, ready na. Okay, ready na. Sige, ready ha. And 4, 3, 2, 1, open camera. Tara. Okay. Bro, naipangutana diri ba kasi ako lang Tagalogon para sa kuan na sa mga nagtan-aw karon ha. Ingon diri bro, from Alma Maal. Ipakita ko yung tanong niya ha. Di ko wala may pita wala kay ano. Sabi dito, bro JD, good evening po. May nagsabing nagamit daw si Amek Taglinaw ng mga Knights of Columbus. Nilang kabayaran daw ng pag-vlog niya sa loob ng simbahan, kailangan niyang lumipat sa Katoliko para hindi kasuhan. Sa Bisayaan bro, na ako nung nagsulti daw nila nga ikaw daw gigamit sa Knight of Columbus, gamit daw kanila isip bayad nga nag-vlog ka sulod sa simbahan, busa kinahanglan kang mobalin sa Katoliko para dili ka kasuhan. Kung sa'yo may kasultihan na, bro. Makatawa sa ko bro, kay Forog Lamin, magkikatawag yun. Paitan, asa man sila nakasaga pa nga balita nga ingon ana in tawon, nga no nakabalo sila, ako mismo hinuon, wala ko kabalo. Dili na tinuod bro, kay wala may pastilan. Lisod kayo ipasabot ba nga unsa man nila pagbalanse na nga dili na tinuod, fake news kay na bro. Fake news kay na. Fake news. Okay. Dili na tinuod nga gibayaran na ikabayaran, wala gyud na nga kondisyon sa Knight of Columbus. Ug sa ako wala gyud na siya bro. Okay, thank you bro. Oro tayo pangutan natin. Di ko katubag, ikaw rin makatubag ani mo ko nagitawagan ta ka. Wala bro, wala gyud na siya. Okay, thank you bro. Moro to, salamat. Sorry sa disturbo. Sige bro. Okay, thank you. Moro to. Yun, si Amek Taglinaw for the first time. Natanong natin sa sa punto por punto. First time to ha? First time to na nakapasok si Amek Taglinaw sa punto por punto. Ayan. So, hindi totoo. Tanong doon ni Alma Maal, hindi totoo ang mga pinapakalat na fake news na yan. Kasi hindi siya binayaran, sabi niya, walang bayarang nangyari, at sabi rin niya walang kasuhang nangyari, no? So, kung sino man napapalaganap ng kasinungalingang yan, tinitiyak ko sa inyo, sabadista yan. Sabi ko sa inyo basta sabadista, sinungaling talaga yan na, hindi ako nasisinungaling, totoo yun. Basta sabadista, sinungaling talaga yan. Tested naman, nakalain mo yung kanyang bao-bao, pinalitaw ni Alvin Sanchez, binigay sa kanya yan, kaya nagkatoliko yan. Sabi naman ni Amek, hindi matagal na sa akin to, iniro pa lang, nasa akin na to Sabi ni Amek,
At pinagtanggol din naman siya ni Alado. Doon sa pagtatanggol na ginawa ni Alado, strongman siya doon. Strongman siya doon, pinagtanggol niya si Ami, kaibigan niya na Katoliko na pinagtanggol pa rin ni Alado, strong siya doon para sa akin. Pero sa talakayan, naku, weak man ka. Weak man. Kasi malakas lang yung boses mo sumigaw. Ang sabi mo, nasa fundamental belief, basahin mo doon na Romano Katoliko, tinayo ng Panginoong Hesukristo. Ang lakas ng boses niya. Sabi ni Brother Wendell, objection moderator, ang tema ayon sa mga referensya, hindi ayon lang sa fundamental belief. Objection, counter objection. Yun ang aking tanong. Doon ka sumagot. Ganun si Alado, no? Pero nang ipagtanggol niya si Amic Taglinaw kay Alvin Sanchez, doon ko nakita ang na-strongman siya. Doon lang. Pero pagdating sa talakayan, weak siya para sa akin. Okay, Yamon Teho, lingaw ko na maglagot sa ninyo debate ni Holly Google. Gabi, iwadyog ko natulog. Galagot na ko katong gamarites na siya. Kuyaw, baya to, yagi pang sulti gabi. Kuyaw. Yung mga nasasabi ni Amik, ni Amik naman noon, ni Holly Google, isang Seventh-day Adventist na nagtatago, pinangalanan ko na lang Holly Google, no? Nagmarites kagabi, ang gusto niya maniwala ko sa kanya. Kasi meron siyang authority. At ang gusto niya ipakita yung ID niya. Reporter ka ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit? Kakasabi pa lang niya sabi, sa City Hall, marami yung nahuli. Nalaman. Kung hindi stricto, ba't may nahuli? Sabi niya, galing kasi yung pulis sa Maynila. Ibig sabihin mo, kung wala pa sa Davao, wala man nahuhuli? Sinungaling, daming nahuli kaya. Ikaw, Holly Google, kung sino ka man, no? Alam ko pangalan niya, pero ano kasi siya sabi niya, dahil sa katayuan niya sa buhay, kailangan private yung kanyang identity. Ako naman, nirespeto ko naman yun. No? Respeto ko naman yun. Pero yung pagmamarites niya, hindi ko nagustuhan. Kaya ginawa ko, minute ko na siya kagabi dahil naalibad para ako sa ano niya, sa mga pinagsasabi. No? Parang ginagamit niya ang ating programa para makapagpalabas siya ng kanyang hinaing against sa Duterte. No, ano ba naman yan? Programa ko. Okay? Si Adon Bundal, sabi ni Adon Bundal, tanong ko lang kay Bro Wendell kung anong ibig sabihin ng 25 palabras. At anong pagkakaiba ng orasyon sa panalangin? Brother Wendell, sa'yo to. Brother Wendell! Nawala si Brother Wendell. Brother Wendell! Sa'yo to. Okay. Ay, bigay lang sa iba, Brother Jando. Ibigay ko sa iba? Sige, Brother Angel, ano daw ang ibig sabihin ng 25 palabras at anong pagkakaiba kay Romer to, pero yung ano ang ibig sabihin ng 25 palabras sa'yo yan, Brother Angel? Brother Angel! 25 palabras? 25 palabras. You never heard pa yung ano yun, 25 palabras na yun. Kung yun yung parang novena yun, wala pa tayong alam na aral doon ng simbahan, no? Kasi ang mayroon lang sa atin is yung mga novena, it's either 9 days, 9 months, or even 1 day ang novena, ganun po yun, no? So, pagdating sa 25 palabras, hindi pa natin na ano yung kapatid, no? Saan mo na ano yung kapatid? Duda ko sa kulto ito. Okay, Brother Romer, ikaw sumagot ng Brother Romer. Kakaiba yung Kasi mga ano niya, mga dasal niya. May orasyon pa, may ano to, so may prayer. Kasi walang alam si Brother Angel dito, baka ano to, Brother Romer, orasyon to ng mga para bang orasyon ni San David. Yung Para bang orasyon ni San David, gano'n. Sabi niya dito, Brother Romer, ewan ko lang kung may background ka ba rito, ano daw ibig sabihin ng 25 palabras at ano ang pagkakaiba ng orasyon sa panalangin? may ano yan bro na
yung 25 palabras, may naano ako diyan kapag inaano yan kapag Biyernes Santo, yung mga ganyan na ano na meron ganyan bro yung sa 25 palabras. Alam mo yun, City bro, Angel? City City Palabras yung Palabras, sa hindi, City 25. Palabras yung ano, sabi ni Santo, City Palabras yun. The 7 last words. City, yun. Siete, Seven last word. siete palabras yun. Oo, hindi yun, 25 ba yun? Iba na yan. Yun nga yung sinasabi ko, saan yun na ano yung Oo. 25 palabras? Ang ano yan bro, kalimitan yan sa mga orasyones yan ng mga ano, mga albularyo. Kasi kapag lumalabas yan sila, kapag Biyernes Santo, may naano ako dyan doon sa ano ba yon, bundok ng Sikihor doon sa hindi yung Talinting, nakalimutan, Bandilaan, yun sa Bandilaan. Kasi lahat ng mga albularyo nagtitipon sila. Ano yan, gabi yan ng pagka kinabukasan yan, ano na, Biyernes Santo. Ang ginagawa nila diyan, nagtitipon po sila lahat ng mga albularyo doon sa Sikihor. Tapos ang ginagawa nila, nagmi-meeting sila. Kasi bawat isa sa kanila alam nila kung sino yung mga abyan, yung mga spirit guides nila. For example, ako si Ka Pedro, si Brojando, si Ka Loreng, Ka Juan. Tapos Ganda mo ako, yung pangalan, bro. Ganda mo yung pangalan kasi ako. Kahuan na lang. O si Brad Angel, si Kaanghel. For example. So, ang sa akin, mataas yung rank ko, kay Brajando sunod. Kaya nga, alam nila, for example, pupunta ako dun sa kanya, magsabi ako na, bro, magpagamot ako sa'yo. Magsabi ng isa na, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya, magpunta ka ni Ka Juan. So, ganun po, Bro Jando. So ano daw pinagkaiba ng panalangin sa orasyon? Merong signal, bro? Ha? May signal ba dyan? Meron, bakit? May signal Humihina ba? Paputol-putol Humihina? kasi. So ganito bro, so ipatuloy ko lang. So ganun bro, yung mga albularyo, alam nila yung bawat isa sa kanila kung sinong malakas at mahina. Kaya pinapasa nila yung mga pasyente nila doon kung hindi nila kaya. For example, doon sa akin, mababa lang, i-introduce ko talaga doon kay Bro Angel, for example. So ganun po ang pamamaraan nila, tapos pagka dating ng alas 12 na, madaling araw kasi yan, Biyernes Santo, lahat sila na sisipag-alisa na yan at naghahanap ng ilalagay doon sa langis. Kaya nga, dapat na pagkatapos nilang mag-gather lahat ng mga halaman na ihahalo nila sa langis, dapat na matapos po nila yan sa pagsikat ng araw. Kasi ang mga spirit guides talaga nila ang nagtuturo kung saan talaga yung mga ilalagay na langis. Kaya nga, kapag yung mga mga old lana nila, yung mga oil, nilalagay nila yan doon sa mga sapa. Inaano nila yan, doon nila tinatapon. Kaya nga, magsabi yung mga iba na mga matatanda na huwag kayong maligo doon sa mga sapa kasi mangangati kayo sa kadahilanan na tinatapon nila doon yung mga tira-tira na ng mga langis nung nakaraan pa na Biyernes Santo. So nire-renew nila yan. So yan po yung kalimitan sa mga albularyos na mga yan, sa mga babarang. So yung sa orasyon, yung orasyon na sa Latin, may Latin yung yung oremus sa Latin, orasyon doon sa Espanyol, dasal po yan. O yung panalangin. Parehas lang po yan yung meaning sa Tagalog, panalangin at orasyon. Yung sa Latin, oremus, yung let us pray. Yan, let us pray. So ganun po, kung yung orasyon yung orasyon na sa mga albularyo, iba din yon. For example, may yung tinuro din namin sa lolo namin noon, yung mga orasyon, yung sabi nila, ito, igusom, salbum pactum, ano man yan, from grammar man yan, yung igusom, puro ang panghuli, bawal po yan, hindi po yan
kapag i-translate mo yan sa English, wrong grammar po yan. Kaya nga po, yung mga orasyon ng mga albularyo, kapag i-translate mo talaga yan, wala talaga yung saysay, wrong grammar talaga. Kapag sa Latin talaga, sakto po talaga yon. Yung sa simbahan talaga na dasal, yun po ang kailangan. Hindi po yung sa yung sa mga albularyo, yun po ang iwasan natin. So yun po, bro, Jan. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. And okay, ito naman tayo ngayon from 10 p.m. na. So, may huling tanong lang tayo rito na ating bibigyan ng kasagutan. Dalawa pala. At wait lang ha. Andyan pala si Brother Lion Chad. Ba't yun? Baka may follow-up question to. Brother Lion Chad, follow-up question ka, bro? Nakalimutan ko tong sabihin itanong kanina, pero tingin ko si Sir Wendell yata nakakasagot nito. Hello? Go ahead, bro. Go ahead. Okay. Nung November 1 at saka, November 1 talaga, Nung November 1 kasi, may 7 babaeng sinaniban dito sa parokya namin. Kaso, yung isa sa kanila Islam. Oh. So, is it still counted rin pa rin ba yung exorcism nun? Kahit yung babae hindi siya Christian, Islamic siya. Mukhang kilala ko yata itong boses na to, ah. Bro, Hindi, nagkita na ba tayo, bro? Oo. Sabi ko na nga ba eh. Doon sa sa Dipolog. Yap. Sabi ko na nga ba, kilala ko yung boses eh. Okay. Brother Romer, pakisagot yung kanyang tanong, Brother Romer. Kay Brad Wendell daw. Hindi. Okay, kay Sir Wendell nga eh. Brother Wendell. Kasi exorcism to eh. Okay, pwede naman si Bro Romel, pero kahit ibang sekta, in case of emergency, pwede pa rin, no? Sa aming office, may mga Muslim din na dinala at meron ding Iglesia ni Cristo, Born Again, Seventh-day Adventist, pero napansin namin na pag ibang sekta ang madala, mas madali silang makonvert. Bakit? Kahit Muslim. Dahil kitang-kita nila ang resulta. So kaya nga, may instruction noon si Father Victor Sereno, Chief Exorcist namin, na sabi niya, yung ibang sekta, ibigay mo sa mga pastor yan. Oh, pero sabi ko na ito ng pagkakataon na makakatikais natin sila. So, dahil napaka-epektibo talaga ang katikisim. Una, sinabi ko sa kanila na kahit nga mga Katoliko na natatamaan sa extraordinary attack, kahit sila'y may kumpil, kahit sila'y nagkukumpisal, ngunit pwede pang mabalikan. Kayo pa kaya na walang biniyag, walang kumpil, at walang... Kaya, kahit mga Seventh-day Adventist, magdesisyon talaga. Hindi lang ang biktima, kundi ang buong pamilya. So, mas madali silang makonvert. Pati na Muslim. So, pero... hindi ibig sabihin na sa isang bisis na deliverance, okay na. Kailangan talaga na i-process sila. Yan po. Kaya naman pala. Kaya pala hindi siya na kaagad. Hindi siya nabalik agad sa kanyang sariling bait agad. Kasi yung base sa namin is dahil daw to sa isang Dewende yata. Kung hindi ako nagkakamali, Dewende raw ang dahilan. Yung nga. Tapos yun nga, yung isa nga is, hindi nga kasi Katoliko yung isa. Yung iba kasi Christian, pero hindi Catholic. Pero yung isa kasi Islam. So, naisip ko, counted ba to? Hindi naman kasi to Christian eh. Kaya, natanong ko, kaya itinanong ko na lang rin.
for in case na mangyari ito ulit, alam ko nang gagawin. Alam na namin ang gagawin. Oh, Thank you, Jose. Thank you. Sa process po kapatid, sa process, pag sabay-sabay na may nangyari, una, hanapin sino yung nauna. Yun ang unahin. Ay. Oh, sino yung nauna at sino yung huli. Pero kailangan din na tingnan kung wala bang mga habak sila o anting-anting. Okay, okay. Kailangan din malaman. Pero sa batay sa karanasan namin, mas madali na magbalik normal ang hindi Katoliko, ang Muslim at ibang sikta kumpara sa mga Katoliko. Bakit ganon? Dahil ang ibang sikta, exempted talaga sila. Nasa exemption sila. Nasa labas sila. Pero ang Katoliko nasa loob na sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, at dahil nasa loob na tunay na iglesia, sa pagbukas ng pintuan sa kanilang buhay sa extraordinary, so sabi ni Father Jose Francisco Siquia, mas maraming grasya ang sinayang kung nagbukas tayo ng mga pintuan kumpara sa ibang sikta na sila'y exemption dahil nasa labas sila. Okay, sir. Thank you, sir. Kaya Okay. naman pala. Thank you, Brother Lion Chad. Sige. Thank you rin sa thank you rin sa tinuro mo sa akin noon sa catechism. Nagamit ko talaga sa eskwelahan. You're welcome, bro. You're welcome. Sige. Ayan. So, yun Ay. po si Brother Lion Chad Bation ng Zamboanga del Norte. Malapit na sa bahay ni Eugene Gapo, no? Actually, magkasama kami doon sa Dipolog, doon sa saan kami na nag-stay ng gabing yon. Kasama ko si Eugene Gapo at saka siya. At saka si Joseph, saka si Giovanni. 4 kami doon sa bahay. Ako, si Eugene Gapo, si Lion Chad, si Joseph, at 5 pala kami sa bahay pala. 5 kami sa bahay doon ng gabing yon. Okay, so dito naman tayo ngayon sa dalawa na lang ang bibigyan ng pansin. From Laitan Ninyo Maribao, good days bro Jando. From Hilongos Leyte, totoo ba bro na nagkatoliko si Amek? Totoo po. Wala na pong duda doon, no? Actually, nung una ako nagdadalawang isip sa pagkakatoliko ni Amek, hindi naman madidina yon. Tinanong ko si Stalwart, tinanong ko si Paul Alima, tinanong ko si Eugene Gapo, anong observation sa kanya? Si John Jonah, hindi ko na-contact si John Jonah, pero yung tatlong yun, tinontak ko yun, si Paul Alima, si Stalwart, tsaka si Eugene Gapo, at iisa kanilang sagot, totoo na nagkatoliko talaga si Amek Taglinaw. Okay? And Joel Anito, good evening po Jando. Itatanong ko lang kung kailan ang online blessing of sacramentas ni Father Darwin. No, hindi ko alam. Pero sa Office of Exorcism tuwing Huwebes hanggang Linggo yan. 12:30 ng tanghali. At live yung mapapanood sa YouTube channel ng Punto por Punto. At kung nag-live ako ng straight to the point sa mga oras na yan, bago ako mag-end, nililipat ko sa Sacramental Blessing para makapanood din yung mga nasa Facebook page ko, no, na nanonood ng live ko. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo dahil 10:08 na po ng gabi at ibigay sa kanilang pasalamat at unahin Romel Palma from Iloilo. Bade Romel, ikaw muna mauna. Alright, ayan. Pasensya na po, hindi ako kanina kapagsalita. Well, maraming salamat po na sa ating Panginoon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon ngayon. This is a very big blessing para sa atin mga kapatid to study our Catholic faith and to depend and deepen our faith. Sana po mga kapatid ay patuloy kayo sa inyo pong ginagawa na pagsuporta at pagsubaybay. At tawa ay wag niyo pong kakalimutan palagi na ipanalangin ang punto por punto upang mas lalong lumago at mabigyan pa ng punto ang mga katanungan nating mga Katoliko. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Jando. Okay, atin naman ibigay ng mga yon kay Brother Romer naman sa kanyang pasalamat. Brother Romer. Okay, Brother Jando.
Maraming salamat po una sa Diyos at sa mahal na ina sa mga nakikinig ngayon sa punto por punto. God bless po sa inyong lahat. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, ito naman tayo ngayon sa sabi ni Agustin Valles, anong klase na tambayon ang hindi gumagamit ng word na amen? Tambayon, anong tambayon? Okay, so ito ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong sa kanyang pasalamat. Brother Wendell? Okay, maraming salamat sa ating mga kasama dito, sa lahat ng mga nagtanong, sa mga pumasok at mga nagsubaybay at sa lahat ng mga suporta sa ating prayer warriors. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, sabi ni Bibotal mo pa sa Iloon, wala na bang sacramental blessings from Thursday, Friday, Saturday, and Sunday? Please reply, bro. Salamat. Meron po. Baka kako hindi mo lang naabangan. Hindi mo lang alam kung saan panoorin. No? Yan po ay sa YouTube channel ng Punto por Punto. At kung nag-live ako ng Stay to the Point, pati ako nilalive ko rin yan sa Facebook page ko, Jando Alabado. Okay, so dito naman tayo ngayon kay Brother Jun Ray naman. Kahon niyo. Brother Jun Ray, ikaw naman. Salamat. Wala, natulog na yun. John Ray, tinan natin ha. John Ray. Brother John Ray. Wala. Sinitrabaho sa makina na yun. Okay, Brother Angel, ikaw na lang, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli isang maraming salamat po. Una-una sa Diyos, no, sa kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Brother Jando, naalala ko tuloy yung bago ko makalimutan. Baka pwede mag-ano si Father Darwin ng twice a week kasi tinitingnan ko yung mga viewers natin. Naging dumagdag ng 300%. Napansin mo pag nandyan siya. So makakatulong yon sa ministry, no, ng punto por punto. Sana sabihin mo sa kanya yon na kapag nandyan siya, tinitingnan ko hanggang replay, hanggang ilan. Ang dami pag yung itanong mo kay Father D. So makakatulong yon sa mga viewers, and maabot ng almost 300% ang dagdag ba, no, kaysa sa mga sa regular viewers natin. Sana makapagbigay siya kahit twice a week lang. Para naman marami tayong mahikayat at siyempre makakatulong sa ministry natin. Pag maraming viewers, di ba, nakakatulong yun, Bro Jando? Yeah. Daming viewers kasi inaano ko yan kung saan ba yung talagang mas So marami siyang mga talaga. So sabihin mo sa kanya yon na makakatulong sa ministry ng Punto por Punto. At pag maraming matutulungan ng natin, no? Paalala po sa lahat, no? Last verse na tayo, Hebreo 3:15, Bro Jando, sa Tagalog. Paalala po sa atin lahat. Ano yun? Hebreo 3:15? Yes po. Paalala sa atin lahat yan. Napakaganda ng mga na mensahe yun sa atin lahat. Okay, sabi ganito. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad doon kayo'y maghimagsik sa Diyos. Amen. English, bro. Okay, ating Englishin, sabi ganito. This is what the scripture says. If you hear God's voice today, do not be stubborn as your ancestors were when they rebelled against God. Sa ibang salin yan, if you hear the words of God today, harden not your heart. Ibig sabihin, yun nga, no? Sana narinig na natin lahat yan. Ayan, no? If today you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. So paalala po sa atin lahat, alam nyo, pwede tayong mag-fail sa sa business, sa profession, mag-fail tayo man sa negosyo, sa trabaho, anumang failure yan. Actually, pwede ka pang bumangon dyan Ang pinakamahirap, no? Sabi nga ng isang philosophers, ang pinaka-failure ng isang tao is yun nga, pinaka-failure yung namuhay ka rito, hindi dun sa failure mo dito sa lupa, kundi yung failure mo na hindi ka namuhay ng bilang santo, no? Bilang banal. Bakit? Kasi magbe-base ka pagdating sa kabilang buhay, which is yun ang eternal, no? Let's face the reality. Ang eternal dito yung kabilang buhay, no?
Hindi ito sa lupa, 70, 80 years old ka lang dito. Pero yung kabilang buhay is billions of years, doon ka na. Pag na-impyerno ka, that's it. No? Forever yun. No? Dito nga, umaabot ka man 70, 60 lang, swerte ng 70, 80. But imagine if you're there on the other side, no? Hinukuman ka na at hindi ka namuhay ng kabanalan, anong mangyayari sa atin? So let's think about that, no, na seryosohin po natin 'yon. Kaya nga sabi diyan sa Hebreo 3:15, wag na natin patigasin ang puso natin. Mahirap, no? Mahirap ano tayo, no? Mahirap na mapahamak ang kaluluwa natin, which is yun ang eternal. Dito temporal lang lahat 'yan. So paalala lang po sa ating lahat yan at pabaan po ng Ebanghelyo, napakaganda kanina, no? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya siya nagpakain dahil sa habag niya, sa pag-ibig niya sa atin, nahabag siya, pinakain niya yung maraming tao. Ganun din po tayo, no? So sinasabihan tayo na kasama sa kaligtasan yon yung pagtulong din sa kapwa, no? Yung charity, corporal works of mercy or mga charity. No, kung ang Diyos nga, no, bumaba siya rito, tumutulong sa mga tao, no? Tumulong siya, nagpakain siya, nagpagaling siya. So tayo naman ngayon, no? Wala na siyang kamay, wala siyang paa, wala siyang tayo ngayon, no? Wala na siya rito, tayo naman ngayon bininyagang Katoliko na tumatanggap sa kanya tuwing banal na misa. Tayo naman extension niya, no? Tayo naman ngayon, dahil sabi nga ni Jesus, Matthew 25, no? Sabi niya, kung ano man ang ginawa niyo rito sa mga maliliit na ito, ginawa niyo ito sa akin. So, paalala Hebreo 3:15. Kapag narinig na natin salita ng Diyos, huwag natin patigasin ang ating mga puso dahil nandito nakasalalay ang ating kaligtasan. Amen. Ilan po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night sa iyo, Brother Angel Santos. Atin mo nang ibigay naman yung kay Father Darwin para sa kanyang gustong sabihin. Brother Darwin, good evening. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Yan po. So, yan ha. Kanina may pumasok ito sa ating Zoom. Pangalan niya, In This Together. Yung raise hand niya, patay sindi, patay sindi, patay sindi. So, nakita ko, niremove ko kasi hindi ganoon ang ugali ng talagang nasa punto por punto, ano? Yun ay, natitiya ko, alien yun. Patay sindi yung kanyang yung kanyang raise hand eh. At saka ganito, uulitin ko ha, yung Zoom natin is intended lang po yan sa mga magtatanong. Ulitin ko ha, yung Zoom natin is intended lang po yan sa mga magtatanong para maka-interact sila sa loob ng live natin. Doon po sa hindi magtatanong, pwede lang kayo manood sa YouTube. Pwede lang po manood sa YouTube. Kasi ang Zoom natin is intended lang po yan sa magtatanong. Gusto nyo lang manood o makinig, doon na lang kayo sa YouTube natin sa live.
Gusto nyo magtanong, pasok kayo sa Zoom. Ano yan. Okay? Para tumaas naman yung ating views sa ating live sa YouTube. Okay, maraming salamat po and babay na po ako sa inyong lahat. Kita-kits mo tayo ulit bukas ng gabi dito lamang sa Punto por Punto. Kung sakali mga kasamahan kong co-host, obserbahan po ninyo mga papasok ha. Kung at saka pagsikapan ninyo na hindi agad mapakita sa screen nyo yung ano natin. And dapat be alert kayo kasi baka pag may nakapasok na na-unmute, yung pala alien at yung inyong is open for ganyan at talaga mapapanood sa live yung kanilang hubaran. Kaya much better be alert po kayong mga co-host na kasamahan ko rito. Okay, closing prayer na po tayo para sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.